Okay? So, dili lang siya, ang pagtanaw natin sa Biblia, ang budawin, tubagon, mura siya og general kayo nga itong approach. Dili. Kasi every literature sa Biblia, na siya yung kanya-kanya na principle. And dito mabalaan, ang Biblia di ay nasa na pulo ka type of literature. Pag usulti kang literature sa Tagalog, literatura. Meaning to say, style of writing. So, ang Bible na napulo, di ay na siya ka-style sa pagsulat. Dili na sa isa lang. So, sa New Testament na 5, sa Old Testament na 5. So, mo na siya actually ang apply. Kung paano na ito ang apply hermeneutics, makuha natin siya pag mo-upgrade ka sa studies, especially sa master's degree. Kasi ang apply hermeneutics na tugdo siya kumukuha kag masters, especially ang inyong major is in biblical studies. So kanina to ang second level sa hermeneutics na to is naka-focus na sa biblical studies. How to understand the Bible in its different kind of literature. Ano susundan? So magsugod taon niya sa epistle. But before that, ato sa nang tanawan ng inyong assessment, okay, especially dito sa mga nag-answer. At tasa kamot ka itong mga nai-assessment na papel din. Sige na. Kung ano yung answer tanan? Kinsa wala pa na humanong answer? Ha? Humana tanan? Wala pa? Okay, sige. I will give you 5 minutes more okay, to answer. Kung ano ninyo kapito sa second page niya. Okay, 5 naman na siya. Okay, so 5 minutes. Tapos start tayo. Give to the just ones the just receive the just ones Mulai pada mantap. Mana? Sangat baik. Silakan on the one. Okay na? Mana? Sige lang, kasi sa'yo naman na. Patayin yung pangalan ha? Kanis lang ang ganyan, gumimilong na sabi, perfect pa yun sa itong sa adlaw. Mama ito naka-perfect daw. Ade. Okay, siya. Sige, last 2 minutes.
Sa may flight. Ano ka siya? Matakak lang na eh. Subasa Okay. Pag umano yung answer, gunitin lang yung papel ha. Kaya ang atong buhaton, ang mag-6 yung papel, kaupod. Okay? So, ingani ha. Kung ang answer galing na ito mali, ayaw i-resign yung answer ha. I-resign yung correct ha. So, bawal na siya. Suko si Jesus. Okay, pag mali, X yun. Mali yun siya. Okay? Sige. Bantay na i-erase siya ha. Mali. Ano i-erase ka? Ano? Sige nang sorry. Okay, kasi ka nilay. Sige. Ayaw, erase sa pihan. Okay, Ako sige. nag-erase. Ato, Okay na? ako na nag-green. Okay. Ayaw, result nga. Sige, kung okay na rin, basa yung papel din. Basa yung papel sa mga kumana. Kaya mga walang binuman, Sa kanila sa pagkaling verse, ABCD, answer. Naniguro yung sila ba? Dahil yun yung sure lang answer ba? Ayun na tutuloy na tapal ha? Hindi na tutuloy ha? Bawal. Wait, wait na bangay ha. Zero ka, duga-duga ka dyan ha. Tabangan ko sa asawa mo answer ba? Amo ba? Sila. Kasi na yung buwag kayo ng gabi ha? Okay, kung mag-ibo ba yung gabi, sabihin nila, ilahin mo. Okay. So, maniguro kung alito yung relasyon rin? Ha? Sa mga kasama? Okay, sige. Okay, kasama kaya. Ito naman. Okay, so munitin yung papel dito sa page 1. O muna siya Balik ito ka lang mag-answer, kita pang picture pa man na sila. Ano ito ang ano? Ito ang Nilay, lagay pa sa scrutinize karoon na hapon before ka mag-super. Ato na sa ato ng paspasan, no? And then I will explain to you later na pag umana ko. Okay, sabay-sabay kami. Pakibasa lang ang instruction din. Okay, ready, go! Okay, sabay-sabay. Ready, go! Please read the statements carefully and write down whether you agree with them or not. So, ayan yung sulat ha, kung agree mo diyan. Kunyan lang na siya. Okay na lang tibuhato na niya. And then, kanya tibuhato nga ni. So, we are open for question and answers. Okay? Ayaw mo po ula po namin pamutana. Kaya kung namin pamutana, amuha na siya i-cater. Okay? Okay lang? Ayaw mo kaulawan, so bawal lang doon eh. Bawal lang ulang-ulang doon eh. Kung namin gusto pamutana, or namin gusto qualification, just raise your hands and ask questions. And we will cater your questions. Okay? Sige. So number 1. Okay. Ato basaho na. Ready, go. There can only be one true or correct interpretation of passage of scripture. Sa Bisaya pa, every time na mo study ng Word of God, nanong di sa ito sa katamang interpretasyon. Yes or no? Okay, sige lang. Kinsa nag-answer o yes? Kastamot. Kastamot. Okay, kinsa nag-answer o no? Tanawa. Isa na ba mo ka-organization? Ha? Isa na mo ka-organization? Isa na mo kasibahan? O, nailalim mo ko ba? Di mo kayo isa? Okay, sige. Sir, isa answer mo? No. No yung answer. Ano man? Anong no man ka? Pwede ka mag-share. So, ibig sabihin, kung no ka, wala ka talaga kung usarap yun ang binuod na interpretation sa Bible. Ha? Okay, no. Asa man iti? Asa ni? Ano yung Di, dong ba? So, ibig Duha sabihin, ka microphone no kaya usa para sa motubag. Asa man to? Okay, Ato so dito dong. answer ha? Okay, hindi mo Thank you dong anen. Very very crucial. Very critical. Dili ka to lang usa. Para siya, Yes, no man. siya, Yes. kaya pag bumabasa ng Bible daw, Ikaw that's lang mo check sa Google. interpretation. Ikaw lang mabasaan ning. That's interpretation para mas masaktan ka yun. Okay? So, isa lang ang answer o yes. Isa lang yung interpretation. Tapos mo, wala lang yung taas ko mo ganyan, lagyan mo. Okay, sige sir. Isa lang, ano man. Ano ko? Sige, in thoughts. Anong yes? Basta ra ka interpretation ng correct. So, ibig sabihin, dili ka agree siya. Kaya na siya, dili mo daw isa lang, daghan daw. Sa simo nga, isa ra. Basta ra Sara ka. Ano nakasulti mo ka ng yes man? basta ra ka interpretation ng correct para nimo.
Ay, kung ano yung nga nag-answer lang kaniya ha? Sige, anong yes man? Anong yes man? Sige lang, explain lang. So para sa mo ha, isa lagi ang interpretation. Right and correct interpretation sa passage. Sa single passage pa. Isa lang. Sige daw, anong yes man? Ha? Isa. Nara ba ko nito sa interpretasyon? Isa lang yun. Sige, una. Usa. Isa lang yun. Explain ba? Magkali ko naman Explain mo. Kuli ko na yan. O true man. Masarap ko na. True man. Sige na. True, yes. Yes, ano yes ka? Usa ka og daghang Pasabot. og daghan siguro ko an interpretation ng Bible? Bible. Libog. Siguro. Gabot ko. Yung mo niya kaniya, pagkakanta, kung saan masaktan. Sa iyo nga, pagkakanta, mas nagubot. Basta yun. Naglahi na. Okay, muna pa ha. Naglahi. Ang gusto ni Sir, ano daganda ako, masaktan. Pero ano na siya, kung daganda ko, nagubot na po. Okay? Sige, gusto ba? Ako kay Elia? Hello. Okay, kaniya, maminaw pa kayo. Okay, because this is a very pangutan. Maglibog Ikaw ng ang daghan isa. to. Kumutuot ka, nausalan din ang interpretation sa Bible. Ang pangutan na mauni, nalugagdan ng denomination. Okay? And every denomination, merong different interpretation. Kung every denomination, nasa different interpretation, mauna siya nga wala tayong pag-iusap. Ay every denomination, naman sa sarili na interpretation. Kung isa lang yun. Karoon, No. kung sulti yung mga tagdaghan ng interpretation mo na kanawa, ito nga sa tagdaghan mo, naliligo ko na. Kung isa lang po, ang tagdaghan po. Naglibog na siya gani. Libog kasi tinuod. Kung isa lang interpretation sa Word of God, sa Biblia, ang pangutanan, isa tinuod ka sa buwan ko. Na may assembly, na may alliance, na may Baptist, na may Mississippi, na may kung sa denomination. So there are thousands of denominations sa Pilipinas. So kung isang ang absolute truth, o hubad sa Biblia, pangutanan niya, isa tinuod niya. Okay? O pangutanan, pinatagutan ng Holy Spirit. Sa. O isa lang. So kung isa lang siya, ibig sabihin, nanay isa ka tinuod ng Holy Spirit yun. Sila ha? At isa lang to. Kami. Hindi, divide din ang buko. Eh, bro, say, yes, sir. Oo. Di ba? Nakatawa? Kami Okay. ang tinuod. So, before that, ako tanawag para at least clear. So, kung hanggang sa illustration nyo, before natin siya magawa. Okay, kaya para masaktan na ito, kumunsa ba ng Biblia, mato din. Kami magod ang tinuod. Okay, sandali. Ay, sir Okay. na. Nako na Opo, sir. si ma'am. Nanay, para po na ko, ni yes ko diri sir, is because bisan ko daghang kagigamit niya interpretation pero usa ra gyud ang iyang body pasabot. Ang isa lang yun. Oh, So, daghang kagigamit ba? Daghang mga Kani yes, word. day ka wala kang isa. Daghang mga word atong sa Yes na pag-interpret mamigay. mo Dali dito. sa lura mamigay. Daghang jud ta pang ganiton pero usa ra gyud ang kuan gyud ana tulo ug tuyo. Sige, ma'am. Hunat ma'am. Ako ba ay yes ko ko diri La. kay bisan og daghang ta kay mga pag-interpret mo na to, of course, mugamit pagdagan nga mga kanang dictionary, vocabulary, ayana, pero ang buwan ni pasabot yun ana isa ra Isa lang gyud. yun. Amen. Wala ni yes ko diri kay kanay basta may buwan ni pasabot pa. Oh, pero po, paano lagi daw nila? Ano sa akin mo daw sibahan? Kay nga like for ano ko mag-teach ko ka on kuan yan. Listen, away ka. Kinadaganan na i-interpret mo ang word. Dapat ipagkanan ko. Nagagay, buwan pa sa buwan. Yan ba? Nagkalahi-lagi Pero ang interpretation. dagat Nay, mga sayo. Oh, hindi na. Ako ba na simbahan? Nay, mga sayo. Kailangan ko mga lain-lain ko. Kaya mga upang simbahan, lain-lain ko pero usa lang yun ang buwan pa sa buwan na. Sakit sa dulugan. Oo. Gawa sa mga buwan mo mga simbahan. Kailangan ko. Okay. Kung meron parang ako. Okay, pumunta na. Tanan daw ng mga evangelicals o mga isulti na ito na tinuod ng Christianity o Kristohanon is nakakaiusa ka na pag-abot sa word. Wow, put mo Diba yun sa ito kaya po?
Wag na po Okay, man. so mo na siya. So wala mong tanawon. Para clear ha? Divided. Okay, paminasaw mo kayo. Actually, kung inyo nakita ang illustration today, bawal siya ang word of God. Okay, paminaw na nato. Okay, actually, Indot kami yan, kung indot. nato ang Bible, dili man na siya Bible ang pangalan niya sa una. Okay? Kasi ang word na Bible, gikan na siya sa Latin word na Biblos. Ang ibig sabihin sa Biblos is a collection of books. Kasi ang Biblia originally, before siya itawag ng Bible, or before siya itawag ng Biblos, kanang word of God is isa din na sa kalibro. Dili na siya buo. When it was being collected, kung ibuhat siya ng isa katibuok na libro, itawag sa Bible. So sa una, ang tawag nila Ana sa una is dili Bible. Ako yung tawag nila Ana, Scripture. Pag usultin ang Scripture, it refers to original Word of God. Okay? So ibig sabihin, mo siyang Scripture sa una. Akala? So nga mo na itabo, si God, na siya yung tawag na ito ng message sa iyang unang-una, na gusto niya ihatag dito sa iyang mga chosen people. So, dili, makita na ito ng Word of God na nasa siya muna para masulat na siya, mahimo na siyang scripture, ang iyang gibuhat, iyang i-reveal, ang iyang Word dito sa mga prophets 3,000 years ago o sa mga apostles 2,000 years ago. So, ang tawag na ito ma-process from God to men, especially sa mga apostles o sa prophets, kung tawag ito mga writers of the Word of God, revelation ng process na. So, ibig sabihin, God revealed His Word to these people. Okay. O, dili makita na ito, tanaw po tayo dili na ito makita na ang Old Testament was been written 3,000 years ago. Isa na sila, mga prophets. O ang ilang original recipient, dili kita. Wala pa man talang tao So ang Old Testament, gisulat siya primarily dito sa mga people of Israel. Okay? So Israelites people, especially katong mga Israelites living in 1,400 to 0 AD. Mga na sila. And then, ang New Testament was written 2,000 years ago by the apostles. O gisulat na siya sa church. So kani, kita niya ang church? Kita niya? Dilo. Kita niya ang church, dili? Kita. Dili pa. Kano man, wala pa man tanatawag 2,000 years ago. When we say church, we're referring to the first century Christianity. So the New Testament, ang iyang primary audience are the first century Christian. Dili kita. Actually, ang Bible, gidawat na ako sa dokumento. And the first Bible na nag-arrive sa Pilipinas, naitabo siya in 1521, itong pag-abot ni Magellan. Sila. Dinala nila ang Biblia, pero ang Biblia during that time is Latin, Vulgate. So dito na nakadawat ang Word of God. Pero sa una, okay, ang Word of God, ang Old Testament, 3,000 years ago, gisulat sa mga propeta intended sa mga Israelites. Ang New Testament is 2,000 years ago intended to the first Christianity na church. So meaning to say, kanang dokumento na yung ibasa karon igo ra ta nagdawat ana. But sad to say, many Christians nowadays, the way they approach the Bible, doon ang pilit nila mula sila ang gisulat primarily. Kaya ginasabot na to ang pulong sa Ginoo sa tuwang sariling pagsabot. So ang pinaka-prinsipon yun, kung gusto niyo masabtan ang Word ni God na iyang ginibil sa iyang katawan, dapat sakto na to ang Biblia kung paano nila gisabot sa una ang pulong sa Ginoo. Dili sabta ang Biblia sa tuang panahon karon. The way we understand the Word of God, the way we study the Word of God, let's try to understand God's Word in their time, dili sa tuwa. Kaya kung sa tuwa na ito na sa dalaw, natawag na tuwa na is application. Ang interpretation, observation, sila din sa una. Okay, so when God revealed His words, ang gibuhan ka ng mga tawhanan, hindi na sulat. Pag sulat nila originally, ang Word of God is nasulat siya, dili sa English, dili sa Latin, dili sa Bisaya, dili sa Tagalog. Kundi originally, it was written in Hebrew, Aramaic, and Greek. So ang Old Testament was written in Hebrew and Aramaic.
ang New Testament was being written in Greek. Kasi mamutana mo sa mga pastor, nga yung old na pastor, Hebrew, Aramaic, ang New, dili man siya Hebrew. Because during that time, sa panahon nila Jesus sa una, ang Hebrew language is itawag na siya ng lost language. Ang lingwahe nilang ginagamit sa una is dili Hebrew, kundi Greek. So that's why New Testament was being written in Greek language. Okay? So gisulat nila. So ang tawag nato ana dili Bible. Ang tawag nato Scripture. That's why in 2 Timothy chapter 3 verse 16 down to 17, Paul states, so din Paul, all scriptures is inspired. Wala nagsulti si Pablo na all Bible is inspired. Because during the time, sa panahon ni Paul, wala pa siya knowledge about sa Bible. Kaya wala pa man sa Bible. Kaya ang scripture siya panahon sa una is isa-isa na siya. For example, Genesis, istabi na siya scroll. Dahil po lang that's why kung imo na sa bigbiton sa una, dito mo kaya bigbiton ang dibuok na libro. Kaya isa-isa mo na. Dito pareha karon, imo na siya magbibit karon. Kaya i-collect na siya. Okay? So, karon, pagsulat nila, ang sulti ni Paul, it is inspired. Okay? Pag usulti kang inspired, wala gina siya error. Ang original na di-reveal na word ni God, o gisulat sa mga propeta o apostol, imposible na magkaroon ng error. Nga naman, because naatay ginatawag na naatay ginatawag na inspiration. Meaning to say, when they wrote God's word, they were being guided by the Holy Spirit. They were being inspired by the Holy Spirit. That's why it is impossible for them na magkaroon sila of error. So ang walay error, ang original word ni God, imposible na siya magka-error. Kaya because during that time, they will be inspired. So ganun, pagsulat nila anak, intended sa Israel and sa church. Wala pa kay labot anak niya. Karon, kung sa may reason sa Ginoo, nganong iyang gihatag kung isulat sa iyang mga writers. Isa lang yun ang reason. Ang reason na para sila mahimo silang faithful kay Yahweh. So meaning to say, God's word was been given to them for them to be faithful to God. Mao yun na siyang purpose sa word of God. Okay? So ibig sabihin, we are reading a document na ingani. So mamutangan mo sa pastor, asa ka diha. Actually, wala kita diha. Nga naman, igo ra ka nagdawat anak na dokumento. Hello? Ako? Actually, ang mga Pilipino wala din knowledge sa Word of God kung wala giniabot si Magellan. Kaya knowledge nato sa Word of God ay kabot sa 1591. Na-Christianize ang Philippines. Okay? And that is the first time na nakadungog ang ato ang mga linunong diri about kay Jesus. That's why the Philippines is the only nation in Southeast Asia na Christianized. Ang surrounding nato nga nation, dili siya Christian. Okay? So karon, ibig sabihin, nagabasa ta ani. Kay karon man ang Biblia nato ingani na. Okay? So naka-form na siya og books. So mo ni sa itong ginabasa. Karon, kung mabasa ta ang Word of God, ibig sabihin, we are reading a word na gi-reveal sa Ginoo 3,000 and 2,000 years ago na kung asa gi-inspire ng iyang writer for us to be illuminated. So, ibig sabihin, sa tuwa karon, wala na revelation. Kaya revelation ni God, nakuha na siya 2,000 and 3,000 years ago. So, ibig sabihin, we are now reading the full revelation of God. Kung saan ang revelation ni Lord? Tanang word niya. Revelation na niya. So every time mabasa tag revelation ni God, para masabtan nato na siya, ang Holy Spirit is working sa tuwa to illumine our minds. Meaning to say, sa tuwa karon, ang process nato karon sa pagtuo nato sa pulong sa Ginoo is illumination. The Holy Spirit is helping us para masabtan nato, para ma-open nato yung mind, ma-open itong kasing-kasing kung sa'yo gusto pasabot sa pulong sa Ginoo. So ibig sabihin, this is God's Word. So karon pangutana, kung pag-reveal sa Ginoo siyang word, daghan ba siyang interpretation? Isa lang yun. Ha? Pero ba? Kung nasulog kayo sa ito, God is love. Mo din yung pasabot. God is love daw yun. O God sa mo pasabot. Ha?
Daghan sa gusto ipasabot, o isa lang yun ang iyang gusto ipasabot. Sa isa ka passage, kung mao na yung gusto sa Ginoo, daghan ba sa gusto ipasabot, or isa lang yun ang iyang gusto ipasabot? Daghan. Daghan? Daghan na lang. Sa application siguro daghan. Pero sa interpretation, Isa. okay. Isa ra. So isa ra. So ibig sabihin, brothers and sisters, na tanawon, isa lang yun ang interpretation. Dili sa daghan. Sa application, pwede ka mong apply. Daghan o way to apply God's word. Pero ang ilang limit isa lang. Ako tong kurikan kay That's why mo na nga ito ang goal karon. Nanong study ka sa Bible, nanong study ka sa para makuha na to o na-hit na to ang one correct interpretation. Daw ako answer. Okay? That's why ang problem sa Christianity karon, morning, the way they interpret the Word of God is sarili nila mapagsabot sa pulong sa Ginoo nga ilang gibutang sa Word of God. Wala nila gikuha kung sa tugbot pasabot ni Lord dito sa iyang gusto ipasabot. So kaya ang interpretation nasa magikan, dili sa imuhan, dili sa mga Bible scholars, magikan ang interpretation mismo sa writer sa Biblia. So dapat gawin ang kusabto ng pulong sa Ginoo, wala tayo lain balikan kundi ang nagsulat sa Biblia. Sila. Okay? So bilang interpretation, isa ra. Muna siya, kung para maibalaan mo, kung kinsa ang tinuod Diyos tuwa, balik ng ginta sa Biblia. Okay? Kung sa isulti lahat, kung sa gusto isulti sa writer. Kaya ang Holy Spirit, hindi niya pinidaganon ng iyang interpretation, kay walay ano ang Holy Spirit, i-confuse ang tao. Tungkol sa ginabuhan na to, dahil kay lahat ng interpretation, that's why na ay kagitawag ng confusion. Kadaghan kayo sipahan karon. Muna ang tao karon instead na makita nila ang truth sa mga kalibog, kaya hindi nila balaan kung iasas lang sulod na simahan. So, tuloy sa tuwa mo niya itong goal. Okay, isa. Okay? So, the answer is? Yes. Yes. Isa lang interpretation. True, correct ha? Isa lang correct. So, muna itong goal. Ako na sa people. Okay? So, next, second. English Bible is the only God-inspired Bible version. Yes or no? Isa is okay, yes. Tapos kamot lang. Di na ako tawagon mo. Ayun ka malaka. Kung ano magpo, hindi mo taas ka mo, kaya ito kong tawagon. Isa is okay, yes. Tapos kamot. Sige na. King James ang daw ang inspired version sa Biblia. Isa is okay, yes. Isa is okay, no. Ano ba lagi? Hindi naman taas ka mo. Hindi lagi na ako tawagon. Lagi. Ito ko malaka. Isunod ko. Isa nag-answer of yes. Isa nag-answer of no. King James. Ako mo, anong sa mo? Wala pa iwa. Okay, di lagi po nawag. So, ang answer is? No. Kung saan kong inspired? Kasi tawag atong inspired? Scripture. Dili, alaan na to walay version na inspired. The only inspired is the original writing, the scripture. Wala na siyang inspired. Kaya pag-translate nila, Wrong yan mo. wala na doon nag-inspire ng Holy Spirit at it was din copy. Okay? Sige, next. Kanan ng version or translation are suitable. Kung sulit ang suitable, epektibo na yung magamit sa imong pag-study. Yes or no? Isa ng answer of yes, tas kamo, kanan ng version, suitable siya. Nindot bisa sabihan, tas kamo, isa ng sulit yes. Isa ng sulit no. Ano ba lagi, wala bigla taso ka mo, pag-ahula lagi ng slide. Di lagi ko manawag, di lagi Wapay answer. Okay. So, ganyan. So, ang answer is no. Dili tanan. Dili kanan. Okay. Agoy. Okay, sige. Kasi itong sulit yes yun Nanganan version pwede. Okay, karon halimbawa, ay Chinese Bible ya. So, tabol sa inyo study dili. Ganun dili man. Sabot. Oh, you see. So, ibig sabihin, dili tanan nga version so tabol. Kaya na mga version sa Bible na di natin masaktan. So, ibig sabihin, dili tanan ng version are suitable for our study. So, the only version na suitable siya is katong mga Biblia na pwede nato masabtan. Okay, dili tanan. Okay, next. The Bible is out of date. Ibig sabihin, ang Bible karaan na. O, wala na siya interesting story, pero wala na siya significance. Wala na siya value ba? Ang tuwa karon. Yes or no? Kisa nag-answer of yes. Tapos kumongot. Okay, kisa nag-answer of no.
O, ang nag-participate ng group, dumaraw di ba? Agkan kaya mo nila yung papel. Okay, sige. So the answer is no. Ang Bible, bisag out of date na siya, ang tugkaron, nagyapon siya sa. Nagyapon siya yung significance sa tugkaron. Mula galing yatunan yapon nato ang tugkaron. Okay. So authorized King James Bible is the most accurate version. Yes or no? Bisa nag-answer of A. Yes, that's come on. Ang King James is most accurate. Yes. Bisa nag-answer of no. Okay, the answer is no. Ang accurate is, isa? Isa accurate? Scripture. Wala naging version na accurate. Wala yung version na inspired. The only inspired na accurate is, okay, Scripture. Okay, sige. Then number 6. Okay, mo na ito ang i-discuss niya. Okay, minaw ha? So, dili, natin itawag na 3 major steps sa pag-study sa Bible. Observation, interpretation, and application. So, dili daw, ano siya, paghatag daw po o importance Number sa pagtuon diri sa interpretation. No. Sa tulo ka steps, sa observation, interpretation, and application, masagaan akong pagtagad ang interpretation. Isa lang answer of yes. Tas kamot. Tas kamot. Yes. Okay. Isa lang answer of no. Sa number na. Okay, no. The answer is no. Okay, tandaan na to ah. Tingnan mo lang principle. Okay. Wala ka lang sulti nila ng interpretation is really siya important. Interpretation is very important. Pero mao ni sa principle. Dili ka maka-interpret sa Biblia kung dili ka study. Dito observe. Kato? Gagawin mo station ha, sama siya sa pulis. Ang pulis, pagwato sa crime scene, pagwato siya dito, dili dahil niya sa musulti na ikaw ang patay. Interpret nila yung crime. Kasi pagwato sa pulis, investigate siya. So, tawag na ito anak, observation. Kaya nga naman, para magkaroon kag sakto o tamang interpretasyon, dapat magkaroon sa kag sakto o tamang observasyon. Hello? So, sa pre-process na siya, ang pinakatagaan din nato importance ito tulo, pero ang pinakapundasyon sa pagtuon sa observation yun. Mauna siya usahay, daghan mga Christian na masipyat sila sa pagsabot sa pulong sa Ginoo, wala pa gani ka-study, nag-interpret ng Bible. Pag uman gani, wala na nag-interpret, diretso na gani apply, wala na study. Di ba? Musulti na ikaw yung aling uma, kaya na ako na. Mga Holy Spirit, di ba naman na yun? So, dito mo study mo, wali lang diretso. You see? So, ibig sabihin, imposible na siya. Because you cannot interpret and apply God's Word kung wala tayong observation. So, ang pinakapundasyon sa pagtuon nato sa pulong sa Ginoo is observation. Okay, next, number 7. Primary reason daw sa pagtuon sa Biblia is to gain more knowledge of Scripture. Magkaroon kang hibalo. Isa na sulti of yes. Isa na sulti of no. Okay, so the answer is no. Actually, ang reason nato sa pag-study sa Bible is hindi lang magkaroon kang hibalo. Kulang na. Huwag ang reason na namutuon sa Biblia. Ang first reason na namutuon sa Bible is to know God's Word and for us to change. Ibig sabihin, ang pagtuon sa Biblia, may bala niyo mga truth, at the same time, apply niyo mga truth sa Biblia. Nga naman, yan daghan mo kanila na bright sa Bible. Daghan iba lang sa Biblia. Pero pag imuhang i-check ang life, hindi mo makita si Jesus. Daghan maayo. Pastor, daghan maayo ang pastor sa Biblia. Pero pag i-check din mo gilabuhin, hindi mo makita si Jesus. Huwag yun ang usap ang katasan. So, ibig sabihin, sa pag-study sa Bible, is dealing lang sa, okay, ano siya? Okay, yes. Yes. Asa ba kasi? Sorry, maliday. So, dealing siya, know siya, so dealing siya to gain knowledge lang. Meaning to say, ang pagtuon sa Biblia is dua, knowledge and to change our life. So, muna itong goal actually, mabago atong tinapuhin. Okay, so ang Bible translation, sige na, sir naman ako ito kanina. Okay? Ano ni siya? Hindi niya siya yes ha? No ang answer na bili niyo yes ha? No na siya, nagbalik ng sir Ken na si Pastor Bo. Asa Pastor Bo?
8. Oh, wala ka Yes. din. Okay, no siya ang answer ba? Tama na. Number 9. No na? No, Okay, number 8. 9. Anong yes? Okay. Para ma-interpret mo Yes, kung sakto okay, ang Bible, Hindi. kailangan mo na kung tanawon ang literary Yes, okay. context. No, Okay. no? Ito mga na yung papel nila. Ha? Check Kasabot ito. ba mo sa ang literary context? Isa yung kaibalo sa literary context. Kasi kung pasabutan ang literary context. Ano sa 8? No. Kabulo mo, ha? No? Check Okay, nga niya. Giruminaw ko tayo. Yes, ma'am. Ang literary context, mauni siya ang pagbasa mo sa Bible na wala lang ka nag-focus sa usa ka bersikulo. Imong tanawon ang mga verses sa taas niya, o imong tanawon ang verses sa baba niya. Ang tawag na to ana, literary context. Okay? So, kailangan doon na siya consider. Yes or no? Okay, the answer is yes. Ayaw lang mong pamulit-mulit ng bersikulo. Pero sa pamulit na itong bersikulo, diyan ka mo isipiyat. Okay? And number 10, hindi na ito kailangan mo study of Bible. Kailangan ng Holy Spirit. Okay? Sultin lang ka, sige lang, as a spirit gets na. Okay, yes or no? Okay. No, ayaw na tayo trabaho, Holy Spirit. Pati ang pag-study mo, gusto niyo ang Holy Spirit ang study sa inyo man. Ayaw po. Ang pag-study, okay, ino ha, imo nga trabaho. Okay? Ang pagpasagot, trabaho sa Holy Spirit. So karon, paano katabangan sa Holy Spirit na masaptan nimo ang Word of God kung hindi mo study? Problema mo gusto ka karon, pati ang pag-study, ilakad na sa Holy Spirit. Diba? Okay, so dili. Okay, sige, write your total your score sa first page. Pilay na po. Isa na po 10. Tapos kamot. Hapit ma? Hapit ma 1? Mistake? Okay, sige sila ang inyong score. 4. Okay, sige. Kapit na matrik. Okay, next. Okay, second page tayo kung wala ka na mo siya sa. Mga perfect na mga tago si Polo Kalanday. Ma. Okay, sige. Okay. Wala gina sa So mong sige, time. second page. Okay, Luke 6:38. Mga bright na Asa na siya ginagamit? Okay. Isa na answer of letter A. Tapos kamot. Ikaduha na. Sige na, letter A. Sige, tapos kamot, letter A. Okay, isa na sagot ko bago letter A. Isa na answer of letter B. Tapos kamot. Okay. Isa na answer of letter C. Okay, so panawon na to ha. Asa na siya ginagamit? Asa siya ginagamit? Nadunggan ninyo ni? Sama. Sa offering. Kaya naman, ginatanta mo ni, di ba? Hatag, along pagkatagan. Hindi, Bisaya lang. Tagalog ani, susaman. Magbigay tayo sa Panginoon. Tayo ay magbigay. Muna di ba? Ibabalik siksik, oh. Okay. The English pag yun eh. So, mostly, kami sa mga passage, ginagamit siya para sa tithes and offering. Tama? So, mauna siya. Karon, ang pangutana ni, para masabtan na ito siya, isa ka right and true correct interpretation, balik kita kung di siya nagsultihan eh. Ang nagsultihan ni si Jesus. So, pangutana niya, kung isulti ba ni Jesus, ang point ba ni Jesus, ano eh?